Okay. Eto na nga no, pag-usapan natin itong nangyari sa House of Representatives kung saan hinihiring nila itong mga impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Kung saan sabi ni Luistro, itong babaeng may pakpak. Hindi, biro lang. Alam nyo naman yung grupo nila dyan ni Luistro, maka Martin Romualdez yan. At itong si Martin Romualdez naman ay kalaban ito ni VP Sara. So, nung tiningnan nila itong mga impeachment complaint laban dito kay VP Sara, sufficient inform ka agad. Diba? Sufficient inform ka agad. Pero yung kay Bongbong Marcos na impeachment complaint na ang reklamo ng taong bayan ay bilyon-bilyon, halos nga trilyon ang umabot sa korupsyon ng bansang ito, no? Na ang walang iba ang nangyaring dahilan diyan ay dahil dito sa administrasyon natin. At yung mga paggamit di umano ng mga pulboronic ni BBM insufficient inform kaagad. Pero yung kay BP Sara, sufficient inform kaagad. So I therefore conclude na lahat ng ito ay pamumulitika. Okay? So marami tayong pag-uusapan na ngayon. Matindi itong ating pag-uusapan ngayon kasi po na-obvious itong mga congressman na mga pasaway, itong mga crocodile. Kayo nang humusga. Kayo nang humusga. Kasi po, merong isang, I think representative yun o resource person. I think si Suntay is a representative ba? Ay binibring up yung 18 Marines na ilan sa mga miyembro nila ay nabanggit doon na nakatanggap ng maleta. Yung ibang mga congressman dyan, so defensive. Di ba? Defensive ka agad. Talagang ayaw pag-usapan. Di ba? Ayaw pag-usapan nila yung maleta-maleta na yan. Karapatan sana yan ng taong bayan na mapag-usapan yan sa hearing para mabigyan ng pagkakataon itong mga nabanggit doon sa affidavit na itong mga representatives na mga nakatanggap di umano ng maleta, ito na sana yung chance ninyo na makapagpaliwanag kayo sa inyong sarili. Ang nangyari, umiwas. Umiwas sila. Kaya ang sabi ni Suntay, bakit kayo magre-react kung hindi naman kayo guilty? Paano yan, Suntay? Bato-bato sa langit. Ang matamaan, wag magalit. Ito. Unahin muna natin ito kung anong nangyari sa impeachment traps. Ito, panoorin nyo. Idineklarang sufficient inform ng House Committee on Justice ang ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagdebatihan naman sa komite kung labag sa one-year bar rule ang unang reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Apat na impeachment complaints ang inihain sa Kamara laban kay Mantakin nyo. Apat na impeachment complaint. Ganyan po sila katakot ni BP Sara. Naninigurado. Ako I think kung lulusot man ito sa Kamara, no? Hindi pa rin ito lulusot sa Supreme Court. Kasi halata na pamumulitika. That's the number one ruling sa Supreme Court na kung makapaghalata sila na meron pong sabihin na nating pamumulitika, bagsak kaagad ito sa Supreme Court. So hindi pa rin ito uubra. Sabi nga nila, ang ibang mga countries ay naghahanda para sa digmaan. Ang Pilipinas naman ay naghahanda para sa impeachment. Ganyan po tayo lugmok itong bansang ito, no? Ganyan po tayo behind sa lahat ng countries, So
Kawawa. Vice President Sara Duterte. At sa deliberasyon ng House Committee on Justice kanina, Sufficient in form, so ruled. Itong babaeng ito, no? Sus, kung titingnan ko sa social media, sobrang daming galit na itong babaeng ito. Kasi may naglalabasang mga videos tungkol sa babaeng ito eh, yung mga dahil kay speaker, dahil kay speaker, may tupad. Pera-pera lang. Pera-pera lang ang usapan. idineklar ang sufficient in form ang ikatlo at ang ika-4 na reklamo. Isinusulong na grounds for impeachment. Actually, si VP Sara walang pakialam eh. Matuloy man ang impeachment o hindi matuloy ang impeachment, let's get it on. Walang problema si VP Sara. Handa-handa ang kanyang Office of the Vice President dyan. Ng Vice-Presidente ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang Natatawa nga ako doon sa isang post eh. Kasi po namatay yung leader ng Iran, 'di ba? Yung si Khamenei ba 'yun ang pag-pronounce niyan? Pantakin nyo, may nag-post sa social media. Buti pa yung Iran, namatay na yung leader nila. Anong ibig mong sabihin? Buti pa raw yung Iran, namatay na yung leader nila. Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong magyari? Grabe itong social media. Ganon sila kagalit ha. Ganon yung mga reaksyon eh. mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Inihain ang ikatlong reklamo ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado at Ayan no, yun yung time na nakakatawa itong si Dilima na parang nagpo-prosesyon eh. Kasama yung mga madre. Yan, isa rin yan ha, isa rin yan. Ito lang ang bansa. Ha? Pilipinas lang, only in the Philippines na ang isang mga religion natin nakisali na sa politika. Hindi yan eh. Hindi yan dapat. Ha? Wala nang moral at dignidad ang simbahan natin. 'Di ba may kasabihan po tayo noon pa yan ha na the separation of church and state. Pero ngayon nakisali na sila. torso ni ML Party List Ay, nako. Representative Laila De Lima. Isang attorney na Faniel G. Cabrera naman ang naghain ng ika-4 na reklamo at inendorso ni na House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. Alam nyo, itong mga congressman na todo sa panghihikayat o todo suporta sa impeachment dito kay VP Sara, isa lang masasabi ko, ang inyong mga political career, goodbye. Goodbye sa 2028. Yan ang lagi kong sinasabi dito. Nasaan na si Dan Fernandez? Nasaan na si Paduano? Nasaan na si Stella Kimbo? Don't worry, ngayon 2028, may second batch na mawala dyan. Sige. Ito nga si Abante, talo eh. Buti na lang, may may kakamping Comelec. 2028, good luck sa inyo. Ubos yan. Lagi kong sinasabi yan. Lahat ng mga kumokontra sa mga Duterte, natatalo. Saan nilagay si Gordon ngayon? Yung sa Red Cross na si Gordon yung malaki ang tiyan. Saan? Napunta. Natalo, di ba? Kinontra niya si former President Duterte. So kayo, hindi pa ba kayo natuto? Hindi pa kayo natuto sa mga nangyayari? at Deputy Speaker Paulo Ortega V.
Si Capre. Ang ikalawa namang impeachment complaint na inihain ng ilang Isa pa ito? May padrama-drama pang... Ay, akala mo naman, parang... Di ba? Ang dami niyong kadramahan, sa totoo lang. Ang daming kadramahan itong grupo na ito. Alam niyo ba na kapag makita kayo ng ganyan kayo sa taong bayan, nagagalit ang taong bayan, nandidiri sila sa inyo? Hindi niyo ba gets? Ay nako, ewan ko na lang. Civil Nananalo na lang nga kayo sa mga party list eh. society groups at inendorso rin ni De Lima at ni Akbayan Party List Representative Percy Isa pa itong si Aquino, Kulang na lang Ako budoy. Ako budoy. Sandanya, binawi ng complainants para suportahan na lang ang third impeachment complaint at mapabilis ang proseso. Tinanggap at inaprobahan ito ng komite. Isinantabi naman ng komite ang unang reklamo na Isa rin ito, ang daming drama nito. Tinio, Castro. Yes. Daming drama. Ayan, nandiyan pa yung nasugatan si yung nagrarally, yung King of Rally na si Renato Reyes na natamaan, nagdugo, umiyak. Uy, maawa naman kayo kay Renato Reyes. Yan? Hanap buhay yan ni Renato Reyes yung rally-rally tapos binato nyo pa. Kawawa naman. ihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. The chair set The chair! Yung mukha mo, para ng bangko. asides the first impeachment complaint. Kasunod ito ng pagtatalo sa komite kung labag ba ang unang reklamo sa one-year bar rule dahil inihain ito noong February 2. Nakasaad kasi sa July 2025 decision ng Korte Suprema na dapat walang bagong reklamo bago ang February 6. The Supreme Court in its decision noong July 25 to 2025 clearly said that no new impeachment complaints, if any, may only be commenced no earlier than February 6 of 2026. Pero matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pinal na nagbasura sa apela noon ng Kamara, sabi ng ilang mambabatas, nagbago ang pagtutuos ng one-year bar rule dahil sa binagong kahulugan ng session days. It has elapsed either February 15 or January 30. February 2 is therefore a correct timing to file the decision, to file the complaint. Let me emphasize the word used by the Supreme Court. May only be commenced. No? So ang punto po natin Pagbabasihan na nila ngayon na hindi sila magkamali sa Supreme Court para uusad ang impeachment complaint. dito ay gumagamit ng bagong lengguwahe ang Supreme Court. No? The one-year bar rule, as we established earlier, in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbaba. One-year bar rule. One-year bar rule. Ang tanong, ilan ang complaint? Ilan ang complaint hinahain ninyo? O, 4 na nga eh. Ano ibig sabihin? Pamumuliti ka na naman yan. Bagsak na naman yan sa Supreme Court. One-year bar rule. Hindi nyo naiintindihan, no? Awal. Hindi po kasalanan ng mga complainants na they relied on the latest redefinition, reinterpretation by the Supreme Court. We followed what is Yung mga lahat ng ipinakita dito, wala na ito 2028. under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the The House is not the problem. You are the problem. other department. When the impeachment complaint was forwarded to the Senate, it was used. That's why we are Oy, Jackie Chan, umaaso pa yung kape mo. Inumin mo na yan. trying to be careful. Sa simula ng deliberasyon,
Sinagot ni Justice Committee Chair Jervy Luistro ang mga punang nakakapagod na ang impeachment, lalo't ikalawang Buti alam nyo. proceeding na ito laban sa Vice-Presidente at kababasura lang ng laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Some have asked, are we not tired of impeachment? But the answer, my dear colleagues, is simple. Tired na kami sa impeachment. Pati taong bayan tired na. Tapos, pagod na rin kami sa mga mukha ninyo. The Constitution does not get tired. The rule of law does not get tired. Jesus, gagamitin nyo pa yung rule of law. Gagamitin nyo pa yung konstitusyon sa mga pansarili nyong interes. Utot nyo. Accountability does not get tired. There is no option to ignore these complaints. Jesus. Sa gitna ng pagdinig, isang kongresista naman ang kumesyon sa kakayahan ng mga kongresistang magdesisyon ng patas dahil sa alegasyong ilan sa kanila ay nakatanggap ng mga maleta ng pera. Bottom line. Ito. Ito yung panoorin natin. Yun yung panoorin natin na si Suntay, ito si Representative Suntay, gusto niyang bring up yung 18 ex-Marines na meron pong mga tao doong nabanggit na nakatanggap ng maleta. And this is so alarming because may mga ebidensya, may mga pictures. So kailangan po itong pag-usapan kasi it all boils down na pamumulitika. Why? Kasi alam natin, yung nililitis natin, yung impeachment complaint ni BP Sara patungkol sa corruption po ito. Tapos yung 18 ex-Marines, corruption din ang nasangkot doon na members of the House of Representatives. Ang nabanggit doon si affidavit, si Dilima, si Abante. Sino pa? 'Di ba? So kailangan pong itatalakay ito. Kasi nakakahiya naman po na una kayong magsasalita dyan sa impeachment complaint patungkol sa korupsyon ni BP Sara di umano, tapos sila sangkot rin dito sa 18 ex-Marines na sa affidavit. Di ba? Pero hindi nakalusot si Suntay. Kasi hinarang ka agad ni Kokey. Sino ba si Kokey? Hinarang ka agad. Sabi nga ni Suntay, kung guilty ka or not guilty ka, bakit ka ngayon nagre-react? Bakit bothered ka talaga? Diba? Kung wala kang ginagawang masama, bakit bothered ka? Ito, panoorin ninyo. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. Correct. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Mamaya, maiintindihan nyo ito kasi teaser pa ito maiintindihan nyo ito bakit nagkaganito si Suntay. Di ba? So, ang matamaan, huwag magalit. Very much, Madam Chair. Ito yung full video. Simula tayo sa una. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante,
public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like Ginamit pa niya yung linya ni Abante. Hindi tayo dapat matakot. Pero sila dyan, natakot. Bakit kayo takot? to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order because this there. Napansin nyo? Hinarang siya kaagad. Binira siya kaagad. Binira siya kaagad. Hindi na siya pinatatapos ng kanyang mga kasamahan dyan. Kasi papunta na eh. Matatamaan na sila doon sa korupsyon ng maleta-maleta eh. hearing. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of enjoys order, the Madam highest Chair. hierarchy among all the Grabe. motions. The relevancy of this speech. No, Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Tingnan ninyo. Binara kaagad ni Ridon. Binara niya. Ano mo Ridon, maraming ang nagsasabi kung hindi ka guilty, bakit ka nagre-react? Nagre-react siya. So, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Ay, nako. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to fear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan, kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Honorable Suntay,
With all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. That's why, Madam Chair, So ordered. Madam Chair, my point is just to... if Honorable you could- Sunta, you are enjoined already by the chair to cease from manifesting, from making manifestations which are totally irrelevant to our current proceedings. Okay, thank you, Madam Chair. But as I Thank mentioned, you. this goes to the impartiality of the committee. You are Thank you assured very of the much. impartiality of the Justice Committee. Now we shall proceed to the determination of sufficiency in form. Thank you, Honorable Suntay. We will be suspending for 2 minutes to fix all the microphone. Inform Madam if the other Chair. members. Madam The Chair. Honorable Diaz-Guerin. Madam Chair, prior to proceeding with the indulgence of the members of this committee, since the allegations were baseless and not contained in an affidavit, and this is the subject of an impeachment complaint totally unrelated to what was mentioned, may I move that the words and the allegations as contained for congressmen getting money in the office and being delivered in the townhouses be stricken off the records. So moved, Madam Chair. There is a motion to strike off from the record the manifestation of the Honorable Suntay with respect to the money taken or received in relation to the Basically, Madam Chair, the statements, the allegation mentioned by Congressman, or my good friend, my very good friend, Congressman Suntay, you are good friend to each other. Very, Madam Chair. Very much, Madam Chair. So, There is a motion to strike off from the record the manifestation of the Honorable Suntay about the money taken or received allegedly by the members of the House. Is there a Madam Chair. second? The same has been seconded. Is Madam there any Chair. objection? Madam Chair. Are you- Madam Chair, I have no objection considering it has been published. So, anong ibig kong sabihin doon? Wala na. Kahit man lang yung pinanatili nila yung yung sinabi ni Suntay, pina-erase pa nila. Kasi nahihiya nga sila doon eh. 'Di ba? Sobrang nahihiya sila. Kaya nga sabi ng taong bayan, kung kalaban nila ang may sala, pinag-uusapan. Pero kung sila na yung target, sila na yung pinag-uusapan, hindi nila pag-uusapan. Pina-erase pa nga yung gustong pag-usapan. Di ba? Ang daming humahanga kay Suntay. Daming humahanga kay Suntay kasi lumalaban siya. Hindi siya takot. Kasi nandoon present si De Lima, present doon si Abante, na itong mga congressman na ito, isa ito sa mga nabanggit doon sa affidavit ng mga 18 ex-Marines. Wala naman sigurong masama kung ipagtanggol natin ang sarili natin sa mga akusasyon ng mga 18 ex-Marines. Pero parang, bakit ba umiiwas kayo? Takot ba kayo? Di ba? Eto pa. Dahil dyan, para na rin itong sa ganito po kalawak ang politika ng Pilipinas. Pati ICC ay nagiging political court na. Yan ang sabi ni VP Sara. Kaya ina-assume na ni VP Sara na itong ICC ay bias talaga. Hindi na niya inisip na mananalo pa si former President Duterte sa kaso niya dyan sa ICC. Let's hear it from the statement mismo kay VP Sara. Ito, pakinggan natin. Di na to masaligan ng ICC. Di na lang nato nahuna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Yes. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala naging pagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang
in one of the decisions, nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, Ginoo ko. newspaper article. Libro. So, wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro. NGO reports also. Diba? Yes, ma'am. So, imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon, isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Ngay nga na ba? So, di na nato na hunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Maumagid na ilahang clearly, maumagid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that, ma'am? Actually, dito natin mako-connect. Bakit ba bias ang ICC? Dito na natin mako-connect. Bakit present ang isa, yung si Chantal? Chantal ba yung name nun? May picture yung 18 ex-Marines, may picture sila na isa doon sa mga kasamahan sa ICC pumunta sa Pilipinas. Nakipagpulong di umano ito sa ni Trillanes at inamin na hindi ko I'm not so sure pero may lumabas kahapon na balita na siguro yun si Ombudsman Remulla umamin na nakipag-usap sila sa ICC kasama si Torre at si Junvic yata yun, no? So anong pinag-usapan ninyo? Yan lang ang tanong namin. Kasi merong mga lumalabas na post sa Facebook. I don't know if that's a fake news, pero di umano si Remulla umamin na pumunta dito ang ICC sa Pilipinas. Tapos kung i-connect mo ito sa mga 18 ex-Marines na bumili sila ng dollars. Kasi po itong mga dolyaris na ito, ibibigay nila ito sa mga taga-ICC. Okay? Kasi, sino ba namang interesado sa kaso na ito kung walang kaching-kaching? Di ba? ICC, talagang pagtuunan nilang pansin. Sa sobrang daming trabaho nila, pagtuunan nila ng pansin, pupunta talaga dito sa Pilipinas, gagasta sila. E di syempre, para ma-motivate silang pumunta dito sa Pilipinas, may kaching-kaching. Bayaran mo talaga ang ICC. Di ba? Pero yun ang analysis natin. Kasi basing on the affidavit dito sa mga 18 ex-Marines, na bumibili sila inutusan raw silang magpa-dollar exchange from peso to dollars. Sa simple question, para saan yung dolyaris na yun? Tapos, meron pang nabanggit, pambayad di umano dito sa ICC. So, itong mga sinasabi ngayon ni VP Sara will make sense. Kaya pala bias ang ICC. When you already see that where this is going. Diri sa ICC, as I said, di na nato na siya hunaon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, Dili siya court of justice. So, out of the topic ng ICC, ang kabutihan nga dito sa pamilya nila VP Sara, tinatanggap nila marunong silang tumanggap na hindi na tayo iiyak dito kung talagang alam na natin na makulong si former President Duterte. Walang kalaban-laban na dito si Duterte kasi bias na talaga. At makulong kasi ina-assume na nilang matatalo si Duterte, ang tatay nila.
Pero tanggap nila. Kasi kahit bali-baliktarin mo, hindi na yan magbabago. Yun na talaga yun. Desisyon yan ng ICC. Di ba? Pero, ang sa atin na lang mga Duterte diehard supporters o diehard Duterte supporters, ang sa atin na lang merong milagro o merong miracle na mangyari. Yun lang naman eh. Baka magbago ang isip ng mga taga-ICC. Baka magtataka kayo bakit mahal na mahal ng taong bayan itong taong ito. Diba? Sana ma-realize nyo yan mga taga-ICC. Violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Yeah. Maog yun to ang, para sa to mga Pilipino, ang kanang tuan. Dapat naon. Inconvenience sa tao. Maog yun na, pero ni ang iyahang ginasulti ni former President Duterte. Pag mo mention ko, wala akong kabalo sa ginaistoryahan nila sa ubang kapamilya. Pag mag-mention ko, maingon yun na siyang paulian na sila kay sayang ilahang oras or paulian na sila kay dili sila dapat mo gasto or paulian na sila kay tugnaw kaayo. Sabi. Kanang ingana. Mo gina yung first concern, ang inconvenience sa mga taong nagaadto sa Duterte Street, nagaadto dira sa gawa sa detention unit. And kung remember nimo, isa sa mga gibasihan po sa isa sa mga court orders, I don't know kung sa appeals ba to or sa pre-trial chamber, ang kadako sa support network. Yes. Sa kadaghan sa supporters ni President Duterte. So, yun po Grabe si former President Duterte. Ini-encourage pa niya ang kanyang mga supporters na wag nang pumunta doon sa ICC. Kasi pera rin yan pag pumunta ka doon sa ICC. Hindi biro yan Yung iba, ang layo-layo pa ng kanilang pinagtatrabahuan, pumunta lang yan sila sa Duterte Street doon sa ICC para lang masuportahan, no? Ipakita nila na ganito po nila kamahal si Tatay Digong. Kahit hindi nga nila makita in person. 'Di ba? So sinabi pa ni Tatay Digong, wag na kayong pumunta doon. Bahala na ako rito. Ako nang bahala. Parang ganun ang sinabi ni Tatay Digong. Kaawa-awa nga 'di ba? Hero talaga. Heroic ang mga pinagagawa ni Tatay Digong. Heto pa, no? Pag-usapan natin naman ngayon itong si Attorney Guanzon na itong si BBM ay nag-trending ang kanyang video na nag-update siya dito sa nangyari sa Iran. Nangyari ito nung isang linggo na parang hinihingal Halos hindi na parang ang sitwasyon niya ay parang magurgur na Hinihingal concern nga ang taong bayan kasi ano ba talaga, may sakit ba si BBM? Kasi kahit pagsasasalita lang hinihingal na siya. Yan ang concern ngayon ni Attorney Guanzon. Nag-a-update siya sa Iran, itong si BBM. It's a good thing na nag-update si BBM. Updated siya. Ina-update niya ang Pilipino na ganyan na po ang nangyayari. Pero hindi niya alam kung anong gagawin. Yan lang ang problema. Grabe. Ang grabe maka-update kay BBM, no? Ay, ito, yung ginawa ng nangyari, kawawa yung mga Pilipino natin dyan sa Iran. Kawawa sila, ganun, yung nag-update siya. Pero, wala naman siyang solusyon. Hindi rin niya alam kung anong gagawin. Problema natin yan. Parang hindi na makahinga si BBM habang nagre-report ng status ng mga Pilipino sa Dubai at sa Iran. Halata bang wala talaga siyang solusyon. Wala siyang foresight kasi, di ba? Tsaka, mga kababayan, kung walang perang pinapadala ng mga OFW, ay lalo naman po lugbok na ang ekonomiya natin. Sa huling remittance sila was around 32.5
billion. Kasama na po dyan yung mga nasa at risk ngayon, lalo na dyan sa Dubai. Maraming Pilipino dyan sa mga duty-free shops, sa entertainment, sa mga hotel sa Dubai po. Napakaraming Pilipino. Ang reklamo nila, wala naman silang napapala sa ating embassy doon. At ano naman may bigay ng embassy doon kung walang padala ang national government dito. Kaya makikita mo talaga, lampa ito si BBM eh. Kawawa lang mga kababayan natin dyan. Hawak lang po kayo. Laban lang, mga kapatid. Sana po na wala pong masasaktan sa inyo. Okay, so sa mga kababayan natin dyan na affected doon sa nangyari sa Iran, ipinagdadasal na lang namin kayo dyan at kasi wag na kayong umasa sa administrasyong ito. Kung meron mang tulong galing sa administrasyon, well and good. Pasalamatan natin yan. Pero I would suggest na wag na kayong umasa. Isalba nyo na lang ang sarili ninyo dyan. Ipagdasal na namin kayo. Kasi po, mahirap na umasa kayo sa wala. Okay? Oo, totoo. Hindi ako nagbibiro Nasasaktan ako kapag ganyan. Pero, at the end of the day, mas mabuti na lang na magsikap na lang kayo ng sarili ninyo dyan. Kasi malabo eh. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi po nagagaganyan. So, kayo dyan sa mga Pilipinos natin dyan, no? Na mga kababayan natin, sana merong time na pagkakataon na maaayos rin ang buhay nyo dyan. Okay? So, ingat-ingat po kayo dyan. Nandito lang po ang mga kababayan ninyo, nagdadasal. Yun lang naman talaga ang maitulong namin eh. Wala kaming urgent na pera para pumunta dyan o kung anong mang pwede naming magawing tulong. Wala tayong kakayahan dyan. Pero yun na lang po, no? Ang sana itong video na ito ay aabot ito sa mga institusyon natin dito sa bansang ito at makonsensya sila, no? Sa nangyari dyan. Okay? Alam ko naman merong nagtatrabaho na sa gobyerno ngayon na sinusolusyonan na ngayon, no? Pero alam ko, ang bagal niyan. Kagaya ng presidenteng ito, mabagal. So, ayun po, don't forget i-like at i-share ninyo itong video na ito para makatulong na lang tayo. Yun na lang siguro ang aabot itong video na ito sa ibang panig ng mundo para magising-gising rin naman yung mga kababayan natin at magising-gising rin ng mga politicians natin. Okay, so like and share at don't forget mag-comment rin kayo Ano ang opinion nyo patungkol dito sa mga nangyayari ngayon? Babasahin natin ang inyong mga matatalinong opinion. At sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye.